kita pantay ah. Okay. Honest review tayo. Ito ang reviewin natin ngayon. Ito yung crank charger na nabili ko sa online. Jihad. Meron siyang lever. Naikot yan para hindi ka mangalay. Pero nakakangalay yan talaga. Meron siyang salpakan ng USB. Meron siyang maliit na ilaw, indicator. Mapapansin nyo, nag-i-emit siya ng ilaw. Yun, naglalabas siya ng current na. Lalabas siya ng voltahe. Ewan ko lang kung ilan. Wala akong tester dito eh. So, hindi siya pwedeng pabalik. Kasi pag pabalik, may ikot mo. Kaso, hindi masyado. Pero wala ding lumalabas na ano. Hindi kagaya pagpaharap. Pag pabalik, wala eh. Okay. Yun. Susubukan natin mag-power up ng telepono. Itong telepono na to, saan yung button nito? So, wala, hindi nagpa-power up. So, gamit tayo ng charging cord. Naipit. So, yan. Diba? Okay. Charge tayo ng telepono. Yan ah. Oh. Walang ibang connection ah. Ito lang. Okay. Ayan ha. Magkakank tayo. Wala. Negative. Hindi siya pwede pan-charge ng cellphone. Ngayon, naisip ko gumamit ng charger. Ito ay charger ng 18650. Charger siya ng 18650. Meron siyang port para sa micro USB. 5 volts to ampere input. Kailangan 5 volts, diba? So, kung 5 volts to ampere, pag ito napailaw ko gamit itong mahiwagang ito, normally ang inilalabas nito 5 volts lang. Malaman. Hindi ko siya lalagyan ng baterya kasi meron tong light indicator. Ayan o, yung kulay puti na dalawa na yan, light indicator yan eh. Okay, ayan ha. Cranking time. Chin 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 chin. Diba? Uy, gumalaw. Teka lang. Napapailaw niya ito. So, ibig sabihin, ang inilalabas lang nito is kung ano lang kayang kainin nito, which is 5 volts to ampere. Most likely, ang inilalabas nito is 5 volts and 2 ampere max. Napapailaw niya to, ibig sabihin, pwede ka mag-charge ng rechargeable battery 18650 or 14500. Yung 14500, yun yung AA. Yung AAA, hindi ko alam kung anong numerical, description eh. Basta yung mga rechargeable battery na AA, AAA at saka 18650, ito yung charger na ginagamit. Yan, wala naman yung baterya eh. Ito, pa-plug mo to, lalagyan mo to ng USB, pa-plug mo sa lalagyan mo siya ng kable, ayan, ganyan. Tapos yung kabilang dulo, halimbawa ito, actually hindi ko siya pwede ikabit kasi ito ay type C. Ba't nagalaw?
Ayan, Type-C to. So, hindi siya pwede doon. So, kailangan mo yung ganito at parehas micro USB para kumasya doon. So, ibig sabihin, ito yung ganito. Saan ba yun? Ayan, ganyan. Ang common na gamit nito is ito, sasalpak mo dyan. Tapos, yung end, itong malaking ulo na to, dito mo isasaksak sa kabila. Dito, sa base na to. Tapos ito, isasaksak mo sa 220. Ganun gumagana ito, itong charger na to. So, alternately, ito yung ginamit ko. Itong crank charger. Alright. So, gumagana yan. Ngayon, meron dito, ito ay Bluetooth speaker na rechargeable. Patayin ko muna. Usually pag patay ganyan eh. So pag naka-on siya, ilaw niya blue. Bluetooth mode. Ayan yan. Ngayon, sinubukan ko to dito. Sinaksak ko siya dyan. Tapos sinubukan ko siyang i-charge. Normally, kulay blue yan. Pag ito, nirekta mo sa power cord sa 220, pag nirekta mo siya sa 220, nilayo natin ng konta yan. Pag nilayo mo siya sa 220, kapag ito, chinarge mo sa gamit yung, yung normal na charger, saan yun? Ganamit mo ng ganito, diretso sa 220. So, tatry natin kung kaya niyang i-charge. Laman nitong baterya sa loob is 18650. 2 piraso. Ngayon, aalamin natin kung mapapailaw niya. Kung matcha-charge niya. Ha? Kung napapansin nyo, umiilaw ng pula. Yun. Tingnan nyo maigi yun ha. Magbiblink yan na kulay pula. So, ibig sabihin, charger talaga ito. Pero hindi pang cellphone. Hindi siya pwede dun sa mga touchscreen na cellphone eh. Ayan siya. Hindi mo siya pwedeng gamitin charger ng cellphone, yung mga latest version ngayon, yung mga ganitong klaseng cellphone yan. Huwag niyo intindihin yung brand ng cellphone ha. Ibig sabihin yung klase ng ganitong cellphone, yung baterya na nakalagay dito, hindi nito kayang i-charge. Pero kung gagamit ka ng yung mga 18650, AA, AAA na rechargeable, pakikinabangan mo. Yun nga lang, kung gusto mong sa crank charger kasi, kung gusto mo nang mabilis pumasok yung charge, bilisan mo yung pagka-crank mo. Pagpihit mo na itong lever, bilisan mo. Hindi mo siya pwedeng ibalik kasi wala siyang charge, hindi siya naglalabas ng current pag binalik mo yung pihit. Usually ang pihit niya is clockwise. Yan. Sa tingin ko, makakapagpailaw ito ng LED bulb. Yung katulad niyan, yung mga nasa flashlight na ilaw. Yan. Kasi, yung ilaw na nasa flashlight na pinapatakbo may 3 maliit na baterya dito sa flashlight eh. Ito yung lighter na flashlight to eh. May maliit na bulb dyan, is the same na bulb na ito. So yun, honest review, hindi siya suitable pang charge ng cellphone, at huwag kayo mag-expect na sasabog ang cellphone nyo, kasi hindi sasabog ang cellphone nyo, kasi nga hindi nga nagcha-charge sa cellphone. Pero kung magcha-charge kayo ng mga baterya na katulad ng 18650 or AA or AAA, makakaasa kayo na makakapag-charge kayo ng ganun. So, ayan. Diba? Pasimple lang. May kasama pang lanyard. So, it's either isabit mo sa kamay mo or
Gusto mo palitan mo lanyard, habaan mo, ikwintas mo sa katawan mo, or lagay mo siya sa ano, ziplock na plastic para basta na yun, wala, may nalaglag, hindi, yun, para safe, hindi siya mabasa. Actually, pag nabasa kasi ito, I doubt na masisira ito kasi usually yung crank charger, although may coil siya sa loob, kasi mayroon ditong sirang, ito kung alam nyo to, ito yung crank flashlight. Luman-luma na to sa akin nasira na nga meron itong coil sa loob. So kung ano yung di ba? May coil yan sa loob kung titingnan nyo. Meron siyang coil, meron siyang parang ewan ko ano ba yun, liha or something na plastic, yun yung kumakayod So every time na nagka-crank ka, umiikot yung gear sa loob, so nagke-create siya ng current, naglalabas siya ng kuryente papunta sa bulb. Wala tong bulb, sira na Same goes din dito, kung ano yung laman noon, yun din yung laman nito. Tsaka medyo mabigat siya ng konti, halos kasing bigat siya ng ito ano to alam niyo naman kung ano to, meto to, di ba? 3 meter na meto, halos magkasing bigat lang sila, tapos magkasing laki lang din sila. Yan lang, di ba? Para ako lang nagko-construction pero may dala. Maganda to kung tamang nagpapalipas ka ng oras, tapos nagcha-charge ka, pero nagmamadali ka, hindi suitable to. Tama lang to sa kasi talagang it will take time nakakrank kaya. Okay, that will be all. Stay tuned for another of my reviews. Tune in lang kayo sa aking channel. This is yours truly. Ayan. Bigyan kita thumbs up kasi kahit papaano. Oo nga pala, bago matapos ang lahat, hindi to pwede sa millennial. Kasi ang millennials, ewan ko, pero sabi kasi nila, ang millennials, maiksi yung pasensya. Kailangan mahaba pasensya mo dito. Yun lang. See you again.